Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Actually, nung nagsimula akong magtato, tas nung iniwan ko yung buhay ko sa seaman, medyo nag-focus na talaga ako eh. Ang ginawa ko, yung mga hilig ko like ML, mga gaming, may Nintendo Switch pang ako, binenta ko yan. Tas mahilig ako manood ng anime. Yung anime, dati talaga nagbababad ako, tas binawasan ko na. Ang sabi ko sa sarili ko, since na wala na akong ibang trabaho, kailangan focus na ako sa tato. Pag wala akong ginagawa, nagdo-drawing ako. Baka ngayon, naglalaro pa din ako, pero sobrang bihira na. Nanonood pa rin ako ng anime, pero sobrang ano na rin siguro, hindi na ako yung naipagsabayan na kung ano yung bago papanoorin ko. Baga parang sinabi ko sa sarili ko na ano na lang, baga pagka wala akong ginagawa, kailangan may ginagawa akong something para magtuloy-tuloy yung business. Oo, kaya yun, dahil ko sinisimula, nagbablog na rin ako. Kumbaga pag wala akong ginagawa, magbablog ako, magdodrawing. Ano talaga kasi, ano ka na, self-employed ka na eh. Oo. So, kailangan yung utak mo, medyo entrepreneurial na siya na walang nasasayang oras. Tama yun. Kasi hindi ka na employed eh. Kung Tama. nagpapa-employ sa sarili mo eh. Tama yun. Yun nga, pag self-employed ka na, parang di ka pwedeng tamad eh. Pag self-employed ka, kasi hindi ka kikita pagka tamad ka Pagkain. eh. Oo, walang pagkain, ang hirap. Yung mga nagpapasaya sa'yo, like mga gaming, tsaka anime or manood ng movie. Baga, ginagawa ko pa rin yan, pero mas much on control na. Hindi na siya yung nagbababad ako. Baga, para kailangan, iniisip ko, pag wala akong kliyente, kailangan yung araw na yun, maging productive ako sa bagay na makakatulong sa business. Either mag-inventory ako or maglilinis ako ng studio, yun, gagawa ako ng video, mag-edit ng video. Hindi pwedeng, porket wala akong kliyente, wala na akong gagawin para sa business. In short, yung pagiging tattoo artist, lalo na sa'yo siguro, is hindi lang to pag-tattoo, business din. Trabaho na talaga, trabaho na. Take mo siya as business. Hindi na siya pwedeng eme lang na hindi mo pwedeng tutukan kasi wala, may pamilya na rin ako, hindi yung pwedeng. Paano mo nasasabi sa sarili mo na satisfied ako sa ginawa ko sa kliyente ko? Actually, hindi naman sa palaging pagkakataon na na masaya sa ginagawa mo. Yung baga satisfied ka sa ginawa mong tato eh. Baga pagka may tinatatoan ka, kailangan mong ipakita na satisfied ka. Although sa loob-loob ko hindi ako satisfied. Baga kailangan ipakita mo sa kliyente na ang ganda yung pagkakagawa ko. Baga, ang ganda sir, bumagay sa'yo. Bumagay sa kulay ko. Pag masaya talaga ako, sasabihin ko, wow, ang ganda sir, bagay sa'yo. I-shot mo. At talagang nakuha natin yung design, yung nai-imagine natin. Pag hindi naman ako satisfied, bumagay sa inyo, ma'am. Bumagay, ang ganda pa. Pero ikaw, Pero sa loob-loob ko, pagka umalis na siya, Alam ko yun. sasabihin ko yun. mas ramdam mo sa sarili mo yung pagbibilang na hindi ka satisfied versus dun sa satisfied. Okay, lagi kang satisfied. Pero yun nga, syempre kailangan ko pakita sa kliyente na lagi akong satisfied. Pag nakita mo yung kliyente mo na siya mismo, nasasabi niya sa'yo o may gesture siya na ang ganda. Verbally, sasabihin nila na, oh sir, ang ganda, parang ganyan. Pero mas malalaman ko yan kapag bumalik na or pag nirecommend na ako, di ba? Doon mo siya ramdam. Mas ramdam ko siya pagka Nag-recommend. nag-recommend or bumalik sa akin. Kasi pag sinabi naman nilang maganda, minsan, Tapos wala na. depende rin sa tao. Minsan, baga di lang nila na-express ng maayos yung feelings nila na talagang nagagandahan pala sila. Pero ang sinabi lang nila, oh, ang ganda. Okay sir, panalo, di ba? Parang ganun lang. Iba naman talagang, ganda sir. Pagkakayarin yung, baga may kita mo sa emosyon ng mukha niya eh. Ba? Depende rin eh. Bakit? Kasi ang hirap din kasi ang hirap magpaka-prangka din na, tatoan ako. Tapos yung design na gusto ko, hindi nabigay. Hindi rin ako ganun kasi customer, lalo sa pagdating sa barbershop na parang pangit. Paulit mo. Diba? Lalo na tatuan na eh. Hindi mo na pangit, pwede bang i-adjust itong yan? Walang ganun eh. Walang ganun, di ba? Kaya nga yung kagaya na napag-usapan natin kanina, parang gagano lang siya, tutungo lang siya. Okay naman, maganda pagkagawa mo. Pero deep inside, di na siya babalik or parang sinasabi Doon na lang, no? doon na lang. Hindi niya sasabihin sa akin na rektahan. Kasi ako rin naman, naging kliyente din naman ako. Baga, gaya, nagpapagupit ako ng buhok. Kumbaga, pag nagpagupit ako sa barbershop, kasi Hindi mo aawayin. hindi mo naman aawayin eh. Baga, Okay, ganun. di ba? Pero pag talikod, nabuhay. Panalo. Nabuhay pa nung nagupit sa akin. Buhay ka pa. Tapos, ang ina mo, buhay ka pa. Pag nakalikod ka na, tangina, di na ako babalik sa iba. May mga ganun eh. Ganun naman. Siguro portion may mga ganun na rin sa akin na hindi lang nilang sinasabi na maganda yung or pangit yung gawa ko. Pero deep inside baka, minumura na nila ako. So, for sure, merong ganun. In short, hindi mo siya, para malaman mong satisfied yung customer,
Babalik. Oo, babalik or magre-refer. Yun lang naman. Hindi ka magre-rely dun sa Oo, sa verbal. Oo. text time din para ma-appreciate yung Oo, tattoo na yung lumabas tattoo. na Oo, bakit kasi- na ba? Pangit oo. eh. Kasi ang tattoo naman, hindi naman siya maganda agad sa unang araw. Minsan Sa malalaman. gulp yung balat eh. Oo, malalaman mo siya pagka healed na after a month or after 3 weeks. Doon mo makikita yung talagang outcome ng tattoo. Ah. Pag magaling na siya, Jackpot na yung kahit na sa pagkatapos ng gawa, maganda na. Oo. Jackpot na yung gano'n. oo, jackpot. Yung tattoo kasi parang kahit pag fresh talaga, parang sobrang ganda niya talaga eh. Sobrang tingkad, sobrang itim, sobrang colorful. Pero once healed, Nagbabago. oo, Pwedeng pumangit din. Oo, pwedeng pumangit. Pwedeng gumanda. Pero hindi mas gaganda. Pagka healed na yung tattoo, medyo ano na eh, hindi na siya ganun ka-vibrant, hindi na siya ganun katingkad, hindi na ganun kaitim, medyo grayish na yung ano, yung black. Kulay. Pero as long as na maganda pa rin siya tignan, either babalik siya or i-refer niya pa ako sa ibang kliyente. So, May mga ano ba, may mga client po kayo na, kasi di ba pag magtatato sila, yung iba may meaning sa kanila. sa panahon ngayon, parang di na uso yung meaningful or parang oo, wala Talaga? na. Nilang- Aesthetic na ngayon eh. Aesthetic na labanan ngayon eh. Baga, Kung ano yung maganda sa Oo. katawan ko, no? di na Parang uso. Baga, kung ano nakikita nila sa internet, naiinggit sila, gagayahin nila, may meaning or wala. AI generated, no? Oo. Scorpion. Oo. Gemini. Kay water dispenser. Wala. ATM. Wala na. Wala pa. Kasi iba kasi nagkapaano. Kaya yung tattoo ko, ATM machine. Kay TM machine. Iba kasi nagkapatato, kunwari, ito yung favorite ng ganito kong lumayapa, mga ganyan, di ba? Ngayon wala na. Hindi na ganun yung trend yan. Pareho, may balance. Kumbaga may nagpapatato pa rin dahil sa meaning, pero may mga nagpapatato pa rin dahil sa aesthetic lang. Baga, gusto lang nila kasi maganda tignan, pero wala namang Marami marami naman yun.